Yung binabanggit kanina ni Maricel na paano nakukuha nito mga oil companies, yung mga presyohan nila, ang reason din kung ba't di natin alam is may oil deregulation law. And some of the people are saying baka it's about time to repeal or totally scrap ang oil deregulation law. Ikaw being an economist, base sa mga pag-aaral ninyo, posible bang makatulong yun sa atin para alam talaga natin kung paano kinocompute nitong mga oil companies na ito, yung presyo na ipinapatong nila sa consumers? Will that be effective para maging patas at mapababa yung presyo ng krudo dito sa bansa? Well, ang alternatibo lang naman na DJ Chacha ay yung gobyerno ay talagang papasok para halimbawa i-control nila yung mga oil companies or i-subsidize nila yung operasyon ay yung presyo ng fuel dito sa Pilipinas. Pero tanongin natin yung ating mga sarili, ano ba ang meron bang surplus ang gobyerno ng Pilipinas para pondohan ito? And alam naman natin na bawat taon ay nasa 1 trilyong piso yung deficit or yung kakulangan sa kinikita ng gobyerno. Of course, in an ideal world, halimbawa, coming from 2025, di ba, yung matinding korupsyon na talagang, yung corruption scandal na pumutok, di ba? Ang laki talaga, lumalaking deficit dahil sa corruption. So in other words, kung hindi ganun kasama yung korupsyon dito sa Pilipinas, siguro hindi ganun kalaking ating deficit. Although, sinasabi ko nga kahit tanggalin mo yung corruption ay may deficit pa rin. So ibig sabihin wala tayong pera definitely para i-take over ng gobyerno ang mga oil companies at as well i-subsidize itong presyo ng langis. At tandaan natin, bakit nga ba tayo napunta sa oil deregulation? Kasi nga, massive failure nga yung oil regulation in the past decades. Nung 70s, nung 80s, nung panahon ng batas militar, meron tayong tinatawag na Oil Price Stabilization Fund kung saan siya yung pumupuno dun sa difference ng world oil price as well as yung sa retail price. So in other words ay sinusubsidize ng gobyerno yung presyo ng gasolina at diesel back in the day. Pero tulad nung nabanggit ko kanina ay nag-lead nga ito sa matinding revenue losses, yung pagkalugi ng gobyerno na sinalo ng national government kahit na natanggal na yung Oil Price Stabilization Fund. It took us many years before we could pay for that. So ayaw nating bumalik sa ganung klaseng era. Kaya nga sinasabi natin, meron naman tayong kinikita mula sa fuel taxes, kunin natin yun, wag nating tanggalin yun, and then i-distribute natin sa mahihirap through targeted subsidies. Pero yung ayuda, isa bang malaking issue yan kasi nga alam naman natin maraming leakages, yung mga hindi mahirap na nakakakuha ng ayuda, yung mahirap na hindi nakakakuha ng ayuda. So yun yung malaking issue din. Pero kahit na may ganun, ibig sabihin, kailangan nating i-pressure yung gobyerno na ayusin yung ayuda system, yung pamimigay ng ayuda. At hindi naman tinatanggal yung fact na yung pagtanggal ng fuel taxes or yung pagbabalik sa oil regulation ay makabubuti sa ekonomiya natin. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.